para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ng mga kamusliman, sapagkat tayo po ay kanyang nilikha na pumipintig sa ating mga puso ang iman o pananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung tawagin po ay Islam. Ang sino man na kanyang patnubayan sa matuwid na landas ay wala pong makakapagpaligaw. At ang sino man na kanyang iligaw ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kung kaya po ay gano'n na lamang dapat ang ating mga papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay kanyang nilikha na Muslim. Hindi po niya tayo nilikha na walang pananampalataya. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga pamilya, ganun din po ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga iginagalang na kapatiran sa pananampalataya, ibinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, at para naman po sa mga itinatangi ng mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah ng kaalaman, karunungan at patnubay sa matuwid at ligtas na landas ng buhay. Muli po ay nandirito na naman tayo sa isa na namang mahalagang episode ng programa nating Islam ang Solusyon. Ang programa po ito ay naririnig sa himpilang ito tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Dumba, ang inyo pong maaasahan at magmamalasakit na kababayan. Mamuslim ka man o maging sino ka man, ay welcome po ang lahat dito sa programang pangsanlibutan na ay Pangkabilang Buhay Pa, na wala pong iba kundi ang natatanging programang Islam ang Solusyon. Para po sa inyong mga katanungan, komento o kaya suhestyon, 0919-6943095. Ulitin po natin, 0919-6943095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500. Ang programa pong ito ay buong malasakit
at paglilingkod na hatid sa atin ng the World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po mga kapatid. At atin ang talakayin ang isa na namang mahalagang paksa natin sa araw na ito. Ang ating pong paksa ay isa na namang tupiko na sadyang kailangan talaga na matutunan ng bawat Muslim. Hindi po pwede na hindi mo ito matutunan, kapatid. Ang tinutukoy po natin ay ang paksang The Dangers of Religious Innovation. O kung sa ating wika, ang mga panganib na maidudulot ng mga gawaing bid'ah o mga panganib na maidudulot ng dagdag bawas sa relihiyong Islam. Yan po ang ating topiko. Yan po ang ating paksa. At tatalakayin po natin ang mga mahalagang punto sa paksang ito. Gaya po ng mga sumusunod. Una, ano ba ang ibig sabihin ng bid'ah na lagi nating naririnig ay di naman lubos na nauunawaan ng lahat? Pangalawa, ano ang dalawang kategorya ng ibtida na dapat lamang ay maging familiar ang bawat Muslim para lubos na maintindihan ang bid'ah? Pangatlo, ano ang mga antas ng bid'ah? Pangapat, ano ang fatwa or Islamic ruling ng Islam tungkol sa bid'ah? At iba pa pong mga punto na ating tatalakayin sa loob ng isang oras, Insyaallah. Kaya huwag po maglilipat, makinig maligi at mag-take note upang madagdagan na naman ang kaalaman ng Muslim tungkol sa kanyang sariling relihiyon. Unahin po natin ang definition. Bago natin palawakin pa ang pagtatalakay sa paksang ito, sa pinakamaigsing pagpapaliwanag sa puntong ito, ang ibig sabihin ng bid'ah ay pagbabago. O kung sa wikang Ingles ay innovation. Sa punto ng relihiyong Islam, ang ibig sabihin ng bid'ah ay yaon bang mga gawaing may kinalaman sa pagsamba na hindi naman ginawa, hindi ipinag-utos, at hindi ipinahintulot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanino man, ngunit ay ginagawa ng ibang Muslim sa ngayon. Ang tawag po riyan ay bid'ah. Ibig pa kong sabihin, para lalo pang maging malinaw, ay yaon po bang mga gawaing pang-relihiyon o gawaing konektado sa ibada o pagsamba na ginagawa ng isang Muslim, ngunit wala namang batayan sa Quran at sa Hadith. Nang ibig sabihin ay hindi ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang tawag po riyan ay bid'ah na isang mapanganib po na gawa ng ibang kamusliman sa ating panahon. At bakit mapanganib ang bid'ah? Bakit? Magandang tanong. Sapagkat, para po sa inyong impormasyon, sapagkat ang paggawa ng bid'ah ay papuntang pagkalikaw tungo sa masaklap na impyernong apoy. Yan po ang dahilan kung bakit mapanganib. Ayon po sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu mahdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ulitin ko muna, ito po ang kanyang kahulugan. At ang lahat ng pagbabago, tinutukoy po natin ang pagbabago sa relihiyon. Hindi kasama sa technological ng pagbabago. Hindi yun. Exemption yun. Yung mga material ng pagbabago, ang tinutukoy natin pagbabago sa relihiyon. Ulitin natin. At ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay isang bid'ah. At ang lahat ng bid'ah ay isang dalalah. Ibig sabihin ng dalalah, pagkaligaw o isang paraan ng paglihis. Pagkaligaw ng landas, paglihis ng daan, ganyan. At ang lahat ng bid'ah ay isang dalalah, at ang lahat ng dalalah ay sa impyernong apoy. Source natin, Abu Daud at ng iba pa. Ganun po mga kapatid, kamapanganib ang paggawa ng bid'ah
Ganon po mga kapatid, sa pananampalataya, kamapanganib itong gawain ito na ginagawa ng mga Muslim sa ating panahon. Kaya, ingat kayo. Sa naglalagablab na impyernong apoy ang magiging hantungan ng isang Muslim na gumagawa ng bid'ah. Kaya mga kapatid, kung mahal pa po natin ang ating mga sarili, ay maging maingat po tayo sa mga gawain na baka bid'a pala ang ginagawa natin. Ipanayunawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga po ba, nararapat lamang ang magtanong-tanong at makinig-kinig sa mga may kaalaman sa Islam upang nang sa gayon ay hindi ka umaasa, nagagantimpalaan sa ginagawa mong pagsamba na impyerno pala ang tatanggapin ng tao ay sa dahilang bid'a. Bid'a pala ang kanyang ginagawa. Mayroon itong dalawang kategorya ng innovation or ibtida. Una, technological inventions o mga imbensyon o mga pagbabago o mga pag-unlad sa larangan ng teknolohiya. At ito po ay allowed. Ito po ay ipinapahintulot sa Islam. Dahil wala namang kinalaman sa puntong pagsamba o gawain pang relihiyon ang mga development o mga improvement sa teknolohiya. Kaya hindi ito kasali. Kaya mga kapatid, walang problema sa puntong ito. Ang pangalawang kategorya ng innovation or ibtida o pagbabago ay ang mga bid'ah o mga pagbabago sa punto ng relihiyong Islam. At ang mga pagbabagong ito batay sa fatwa ng mga Islamic scholars na kilala sa buong mundo. At ang mga pagbabagong ito ay haram o bawal na gawin. Mga pagbabago sa relihiyon, mga pagbabago sa mga gawaing pagsamba. Ito po ay bawal sa Islam. Dahil, anumang pagbabago sa gawaing pagsamba na walang batayan sa Quran at walang batayan sa Sunnah ay nangangahulugang hindi ipinapahintulot ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay wala sa batas ng Panginoong Allah at kapag ginagawa mo ang isang gawaing pagsamba na wala sa batas ng Allah ay nangangahulugang iligal ang ginagawa mo kapatid at ang sinumang gawaing pagsamba na wala sa batas ng Islam, wala sa Quran ang kanyang ginagawa, wala sa Sunnah, ay hindi po tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon po sa winika minsan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Umigit ko mula, ito ang kanyang kahulugan. Ang sino man magpapasok ng anumang ritual na walang katibayan ay hindi tatanggapin. Source natin mga kapatid sa pananampalataya, the most authentic hadith, Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ito po ay isang malinaw. Malinaw po na babala. Malinaw po na babala mula sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ibig sabihin? Ibig po sabihin ng babala na ito ay pigilin na ng isang tao. Pigilin na ng isang Muslim ang kanyang ginagawang bid'ah. Dahil buong akala mo ay gagantimpalaan ka ng Allah sa mga ginagawang pagsamba, yun pala ay nagpapagod ka lang at walang saysay ang tatanggapin kundi ang puot at galit ng Allah. Nakita mo? Akala mo madali lang yun. Akala mo gagantimpalaan ka ng paraiso. Ang igagantimpala pala sa iyo apoy. Kaya kapatid, kaunting pananaliksik naman. Kahit sa text lang, pwede kang magtanong. Opo. Huwag kang basta ba gaya-gaya. Alamin mo at taliksikin mo kung ito bang kasalukuyan mo mga ginagawang pagsamba ay may batayan ba o walang batayan na gawa-gawa lang ng mga tao. Baka naman, ginaya mo lang ang turo ng patay mo, wala ring pagsusumikap na matutunan ng tamang Islam. Hindi bahay at lupa ang nakataya rito kapatid, na madali mo lang mahanap ang kapalit kapag napahamak. Kapatid, kaluluwa mo ang nakataya.
At sa kabilang buhay ay sadyang mahapdi ang parusa sa mga kaluluwang itatakoy sa apoy. Ang punto na nais diinan ng programa ito ay huwag kang gumagawa ng uri ng mga pagsamba na bagamat mukhang Islamic ay wala naman palang batayan sa Quran at lalo walang batayan sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibabalibag po yan sa apoy at hindi po tatanggapin ng Allah bilang patunay ay minsan pang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ibig sabihin po, humigit humulang ang sino mang magsagawa ng isang gawaing pagsamba na hindi pinagsibay ng ating relihiyon ay hindi tatanggapin Sahih Muslim ang ating source. Kaya nga po ba kapatid, panghinayangan po natin ang ating mga oras at lakas na iginugugol sa mga gawaing pagsamba kung ang mga ito palang ginagawa mo mga ibadah ay walang batayan sa Quran, walang batayan sa Sunnah, kundi gawa-gawa lang pala. Ito pong gawaing bid'ah, tandaan mo, ay may dalawang antas or 2 levels na kailangan din po na matutunan ng isang Muslim. Ano yun? Ano ang dalawang antas na ito? Una, para sa mga nagtitake note, una, ay ang tinatawag na verbal bid'ah. O kung sa ating wika ay bid'ah sa salita. Yan. Bid'ah sa salita. Ano bang ibig sabihin ng bid'ah sa salita? Sige po, makinig mo. Ang bid'ah sa salita ay yaon po bang salita ng isang Muslim na may kinalaman sa kanyang krido, may kinalaman sa kanyang pananampalataya. Ano ibig sabihin? Okay? Ang halimbawa po rito ay ang sinasabi ng mga Jahmites na may kaugnayan po sa bid'ah o gawaing pagsamba na walang batayan sa Quran at sa Sunnah. Halimbawa po ay sinasabi ng mga Jahmites na ito na pinamumunuan ni Jahm bin Safwan, isang radikal na heretic, na mga tumatangging maniwala na ang Allah ay nasa itaas ng kanyang arsh. At ang paniniwala nila ay ang Allah daw is everywhere. Kahit daw kahit saan dako ay naroon daw ang Allah. Yan ang kanilang prinsipyo. Ayon po sa mga ulama na dalubhasa sa tauhid, ang ganyang katuruan ay kasama sa tinatawag na bid'ah sa salita. Dahil wala pong katibayan sa Quran, ganoon din sa Sunnah, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay everywhere. Kung totoong everywhere na ang Allah ay nangangahulugan pati naroon sa mga marunong lugar, ay nanduroon ang Allah, patawarin po nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po siya naroon. Isa pa pong halimbawa ng bid'ah sa salita ay yaon pong mga Mu'tazilites na mga nagsasabing ang gumagawa raw ng malalaking kasalanan o major sins kung tawagin ay hindi raw sila mananampalataya at hindi rin daw walang sampalataya. Ibig sabihin ay hindi mu'min at hindi kafir, kundi nasa pagitan lang daw ng dalawang kalagayan na iyan. Pwede ba naman yun? Hindi mu'min, hindi kafir. Anong tawag sa kanya? At wala rin pong batayan iyan sa Quran at Hadith, kung kaya kasama rin yan sa mga verbal bid'ah. Iwanan. Ang pangalawang antas ng bid'ah ay ang tinatawag na bid'ah sa paggawa ng pagsamba. Bid'ah sa paggawa ng pagsamba. Tulad ng pagsamba sa Allah ng may mga ritual na kaparaanang hindi naman ipinag-utos ng Allah sa Quran at lalong hindi pinag-utos ng propeta sa kanyang sunnah. At dito po sa pangalawang antas na ito ng bid'ah ay may taglay na 4 na klase o 4 na klase ng pangalawang antas ng bid'ah. Ano yung 4 na klase ng bid'ah sa paggawa? Take note.
Makinig nito. Unang klase po ay may kinalaman sa mga pangunahing gawa sa pagsamba. Halimbawa ay ang mag-imbento ng isang uri ng sala. Isang uri ng dasal na hindi naman legal sa panukat ng Sharia. Dahil wala namang batayan. Uri kaya ay mag-utos ng fasting na hindi naman originally na ipinag-utos sa Quran at hindi rin ipinag-utos sa Sunnah. Tulad halimbawa ng Eid al-Fitr or Festival of Breaking the Fast kapag natapos ang Ramadan. Na kung kailan ang lahat ng Muslim sa buong mundo ay wala nang nagpa-fasting sa araw na yan, ay mantakin mo ba namang pati na sa araw ng Eid al-Fitr ay nagpa-fasting ka? Anong klase kang Muslim? Abay, mayroon mga Muslim na ganyan. Kinikilim na Muslim. Festival of Breaking the Fast. Tapos nagpa-fasting ka. Walang batayan ang ginagawa mong fasting kung kaya ang tawag riyan ay bid'ah sa pagsamba. O kaya ay ipagdiwang mo ang isang pagdiriwang na hindi naman legal na ipinagdiriwang sa Islam. Gaya ng mga birthday celebrations. Kasama na ang Maulidan Nabi. Ang tawag po riyan ay bid'ah sa pagsamba. At dahil sa papunta sa pagkaligaw ang anumang bid'ah, tungong impyerno apoy, ang mga gawain yaon ay haram, mga kapatid, sa pananampalataya batay sa fatwa ng malalaking Islamic scholars na natalakay natin lagi-lagi tungkol sa birthday at sa kanyang Maulidan Nabi na yan. Natalakay natin sa mga khutbah, natalakay natin sa mga radio program. Ang pangalawang klase ng bid'ah sa pagsamba ay yaon po bang mag-introduce ka ng isang karagdagang gawa ng pagsamba sa isang lehitimo ng pagsamba. Gaya halimbawa ng Salatul Duhr na 4 na rakaat ay gawin mong 5 rakaat sa paniniwala mo na the more the rakaat the better. Iyan po ay malinaw na bid'ah sa pagsamba. Hindi sinabi sa Quran na mas mainam ang paramihan ng rakaat sa mga obligatoryong salah sa ating mga Muslim. Kung ano ang itinakda ng Allah, ay huwag mong dagdagan. Huwag mong daragdagan, kapatid, pagdating sa gawaing pagsamba. Lalong-lalo na sa nakafix na mga obligatory po na sala. Ang pangatlong klase sa tinatawag na bid'ah sa pagsamba, ay yaon po bang may kinalaman sa format ng legal na gawaing pagsamba. Gaya ng pagsasagawa ng zikr na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na dapat gawin. Pero ginawa mo. Halimbawa, sa kakaibang paraan. Halimbawa, ay binibigkas mo ang allowed namang zikr. Kaso ay binibigkas mo ng kasabay ang mga tao. Ginawa nyo na jama'ah o congregation ang dapat na pang individual lamang na zikr at sama-sama at sabay-sabay ang boses. Halimbawa ay panabay mong binibigkas ang La ilaha illallah, La ilaha illallah, daan-daang beses na halos magkandahilo na kayo ay wala po ito sa katuruan ng Allah sa Quran at lalong wala po ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay mga bid'ah na hanggang ngayon ginagawa pa rin ng mga mamang sa kaalamang Islam, lalo po sa tawhid. Kailanman ay hindi inipon ni Propeta Muhammad. Kailanman ay hindi na inipon ang mga tao. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi na inipon ang mga tao, ang mga kasamahan para bigkasin sabay-sabay ang La ilaha illallah. Tapos ginagawa ninyo. Anong bakayan ninyo? Sige nga. At ang tawag po riyan, mga kapatid, ay bid'ah sa pagsamba na may patutunguhang apoy na rakajahannam. Napakalinaw po ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tagalogin natin para maintindihan ninyo. Ang lahat ng pagbabago, tinutukoy pagbabago sa relihiyon. Ay, ulit natin, binibigyan natin, hindi kasama pagbabago sa teknolohiya. Ulitin natin. Ang lahat ng pagbabago
sa relihiyon ay isang bid'ah. At ang lahat ng bid'ah ay dalalah, di sabihin pagkaligaw o paraan ng paglihis. At ang lahat ng dalalah ay sa apoy ng impyerno. Nakuha mo. Naintindihan mo na. Sige po. Sana, gisingin ka ng Allah. Ikaw na gumagawa ng bid'ah. Sana, liwanagin sa'yo ng Allah ang landas na tama dahil kawawa kapag namatay ka. Asang-asa kang paraiso, yaon pala'y impyerno ang kalalagpakan mo dahil puro bid'ah. Dagdag bawas ang ginagawa mo sa mga gawaing pagsamba. Ang isa pang halimbawa ng pangatlong klase ng bid'ah sa pagsamba ay yaon po bang isasagawa mo ang mga gawaing pagsamba ng labisang pagpapahirap sa sarili na humahantong na ang tao sa punto na lumalagpas na sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag din po riyan ay maliwanag na bid'ah sa pagsamba. Ang pang-apat na klase ng bid'ah sa pagsamba ay yaon pong may kinalaman sa pagbibigay ng takdang panahon o takdang araw o takdang oras sa isang lehitimong gawaing pagsamba na hindi naman nilagyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng takdang panahon o takdang araw o takdang oras, tulad halimbawa ng paglalaan ng araw at gabi ng kalagitnaan ng buwan ng Sya'ban para sa mga gawaing pagsamba at pag-aayuno at pagpa-fasting. Sa ganitong kaso mga kapatid, ang pag-aayuno at mga tahajjud ay lehitimong mga gawaing pagsamba. Ngunit kung gagawin ang mga ito sa mga itinalagang takdang panahon ay wala pong batayan sa Quran at walang batayan sa sunnah, at ito po ay malinaw na mga gawaing bid'ah na papunta sa impyernong apoy. Aliwanag. Siguro ay naging malinaw naman ang ating paglalahad. Mariing paglalahad. Upang maging mapagmatyag ang bawat Muslim sa pag-iwas sa mga gawaing bid'ah. Ngayon, ay dumako po naman tayo sa mga hukom o mga rulings ng Islam sa mga gawaing bid'ah. Mga fatwa. Opo. Nais po natin ipabatid muna sa mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kamusliman, na ang mga rulings or Islamic verdicts, mga fatwa na ating binilitawan sa programang ito ay hindi po ating sariling gawa-gawa, kundi ay mga hukom mula sa malalaking ulama, mga ista mula sa malalaking ulama na kilala sa Muslim world internationally. Okay. Tulad po halimbawa sa partikular na paksa ngayon na ang ginagamit po nating reference ay ang mga hukom ni Sheikh Salih Al-Fawzan. Ayon po sa Islamic verdict or fatwa, ang bawat bid'ah sa relihiyon ay haram. At isang paraan ng pagkalikaw, sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Mag-ingat sa mga pagbabagong ritual pangrelihiyon, sapagkat ang lahat ng mga pagbabagong ritual ay bid'ah at ang lahat ng bid'ah ay paraan ng pagkalikaw. Source natin Abu Dawud and others. At bilang karagdagan ay sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ang sino man magbabago ng isang bagay sa ating relihiyon ay hindi yun tatanggapin. Source natin Sahih Muslim. At sa isa pang version ay sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagganito, man amila amalan
laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ang sino mang gumawa ng isang gawa ng pagsamba na hindi pinagbabatayan sa ating relihiyon ay hindi tatanggapin. Kasi Muslim ang source natin, hindi tatanggapin. Ibig sabihin ay sa isa pang tafsir ng mga Islamic scholars, ibabalibag. Hindi tatanggapin. Ibabalibag sa impyernong apoy. Bilang nasa bahagi na tayo ng Islamic ruling, ano ba ang ibig sabihin itong dalawang hadith na ating binasa? Ayon po sa isang Islamic verdict, Islamic ruling, fatwa, ang dalawang hadith na nabanggit ay nagdudumiin na ang bawat innovative practice in Islam ay bid'ah. At ang bawat bid'ah ay hindi tinatanggap at kaparaanan ng paglihis ng landas o pagkaligaw ng landas. Ito po ay nangangahulugan lamang na ang mga innovations o mga bid'ah sa mga pagsamba at mga pananampalataya ay haram. Ulitin natin, haram. Bawal. Ibig sabihin ng haram, may parusa sa apoy. Subalit ang pagbabawal o pagiging haram ay nagkakaiba-iba. Depende sa uri ng bid'ah. Take note kayo. Sapagkat take note po kayo, may mga bid'ah na kufur. Ibig sabihin ng kufur, paglabas na sa Islam. At ito ay talagang mapanganib sapagkat ang gumagawa nito ay nagiging kafir o disbeliever nang hindi niya naiintindihan. Na-kafir na pala siya. Linawin natin. Ano ang mga halimbawa ng bid'ah na ang katumbas pala ay pagtalikod sa Islam, pag-alis sa Islam, ibig sabihin gawin kufur, at ang gumagawa, kafir. Makinig kami, baka ikaw ay isa sa mga ito, at iwanan mo na yung ginagawa mo. Halimbawa ay ang pag-iikot sa mga puntod o isang puntod ng isang yumaong banal na tao. Isang pag-ikot sa puntod na parang katulad ng pagtawag sa Kaaba. Ginagawa nila ang pag-ikot na ito sa puntod ng isang banal na tao bilang daan daw, bilang daan o paraan nila para magkaroon ng ugnayan sa nakalibing doon. Para daw magkaroon ng komunikasyon doon sa nakalibing. At hinahandugan ang mga puntod na ito ng salapi at mahalagang bagay at tinatawagan nila ang nakalibing dito para humiling ng tulong, para humingi na sa tulong doon sa nakalibing. Ang ganito pong gawain bid'ah ay isa pang anyo ng syirk. Syirk, pagbibigay ng katambal sa Allah. Kumbaga sa wika ng Maranao, kapanakuto at yan ng pag-arya. Abay, bakit ka humihiling ng tulong sa isang nakalibing na matagal ng patay? Kahit pa po gaano pa siya kabanal na tao nung nabubuhay pa, ay wala pong isa man lang na aya sa Quran ang magpapatunay na kapag naipit ka Muslim, ay doon ka pupunta sa libing ng isang pious man at doon ka hihiling ng tulong para raw dinggin ng Allah ang iyong kahilingan. Anong klase? Anong klaseng konsepto yan? Sana pupunot ang konseptong ganito. Bakit, Kung totoo yan, halimbawa. Halimbawa kung totoo yan. Kung totoo yan, sa tuwing may nabigat na problema ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad halimbawa ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sila ba ay pumupunta sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakabanal na tao sa lahat ng tao? Sila ba ay pumupunta sa kanilang puntod para humingi ng tulong? Sige nga, mayroon ba kayo ebidensya? Saan ay pinagkukuha ang mga konseptong iyan? O kaya ay sa mga kapamilya mismo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Si Fatima, halimbawa, na pinakamamahal niyang anak. Kapag may problemang mabigat, ay pumupunta pa ito sa puntod ng kanyang tatay para humingi ng tulong. Mayroon ba kayo ebidensya? Na si Fatima pumupunta sa puntod ng tatay niya para humingi ng tulong? Makipag-communicate sa kanyang Panginoon. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya, wala po sa katuruang Islam ang dumaan muna sa isang patay ng payusman para magpatulong sa paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nais mong humingi ng saklolo, kung nais mong humingi ng tulong mula sa Panginoong Allah, ay bukas po ang pinto ng habag ng Allah at di mo na kailangan pa ang isang tagapamagitan. Opo, isa pa pong anyo ng bid'ah na umaakay naman sa peligrosong gawaing syirk ay ang pagtatayo ng kung ano-anong construction sa ibabaw ng puntod. Halimbawa ay tatayuan nila ng munting bahay na konkreto ang puntod. Minsan ay ginagawa pa nila na parang bubong ng musti ang bahay na itinayo sa ibabaw ng puntod. At doon na rin sila nagsasagawa ng sala. At doon na rin sila nagsasagawa ng mga dua. Aba mga kapatid, yan po ay gawaing haram at maraming kamusliman ang ignorante sa puntong ito. Bilang katunayan ay dumalaw ka sa mga sementeryo ng mga kamusliman sa buong Pilipinas. At makikita mo ang mga konkretong nangaghambalan sa ibabaw ng mga puntod. Nako, natalakay na po natin noon ang paksa patungkol sa Islamic na puntod. Bawal po sa Islam ang mga tulad niyan at kasama po yan sa mga bid'ah na maaaring magtulak sa tao sa gawaing syirk. Lahat po ng mga iyan ay salungat sa Quran. Salungat po sa sunnah. Tandaan mo, lalo na kapag narinig mo na hagingan ka, huwag kang nagagalit. Ang nakataya rito kaluluwa mo, dapat magpasalamat ka. Kapag nahagingan ka ng tamang katuruan, dapat magpasalamat ka sapagkat ang nakataya rito kaluluwa mo, tutupukin sa apoy. Ikaw na gumagawa ng bid'ah. Kaya itong mga ganito, mga programa, bagamat marahat ang dating sa inyong mga puso, dapat magpasalamat kayo sapagkat dito mo matututunan ang tamang katuruan ng Islam tungo sa kaligtasan mo. Hindi ka dapat magagalit. Tandaan mo, lahat po ng mga iyan ay salungat sa Quran at Sunnah. Yan mga bid'a na yan, na dapat lamang po ay ma-educate ang mga kamusliman sa ating panahon. Alam po ba ninyo, na ang lahat ng mga binanggit natin ay existing sa Muslim world. Mga gawaing bid'ah o mga gawaing hindi ginawa, hindi itinuro at hindi itinahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang ginagawa ng mga kamusliman kapos sa tunay na katuroang ikalulugod ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon pang isa na ikagugulat ninyo. May mga kamuslimang pinitigilan ang natural na pagnanasa sa sex. Hindi nag-aasawa habang buhay. Nagpa-fasting araw-araw at nagbibilad sa araw at pinaparusahan ng sarili para raw mawalan ng gana sa sex at puro na lang daw kabanalan ang atupagin. Ito rin po ay bid'ah. Sapagkat hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ipinagutos at lalong walang aya sa banal na Quran na naguutos na kontrahin mo ang kung anong natural na tulad ng sexual desires. Hindi po kinukontra sa Islam ang sexual desires. Basta ba, tiyakin lang na sa legal na paraan, ibig sabihin ay sa paraan na mayroong kasal. Mayroong mga requirements ng kasal para maging legal at valid ang pag-asawa. At alam mo ba ninyo mga kapatid, na may mga pangahat magsabi na ang bid'a daw ay nakahati sa dalawa. Mayroon daw mabuting bid'ah at mayroon naman daw masamang bid'ah. Abay, malinaw po na sinuntra ninyo ang authentic na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng anak, kullu bid'atin dalalah, ang lahat ng bid'ah ay paraan ng paglihis.
Lahat na eh. Dahilan po sa nagbigay ng hatol ang propeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, na ang bid'ah, walang exception, ay paraan ng paglihis. Ang mga yaong nagsasabi na dalawa ang bid'ah, may mabuti at may masama, ay malino na kinuntra nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi na nga na lahat ay sasabihin mo hindi, mayroon din ilang mabuti. Ang tigas talaga ng unang tao kung minsan. Lalo na po kapag ang laman ng kanyang kamalayan ay mali-mali, malabo at walang pinagbabatayang standard Islamic teaching. Muslim niya na katulad mo, pero ligaw ang akida na puno ng bid'ah. Sa madaling sabi, ang sino mang mag-introduce ng isang religious ritual at pagkatapos ay sabihin ng bahagi ito ng Islam nang wala naman talagang pinagmulan sa Islam, yan ay isang paraan ng paglihis, paraan ng pagkaligaw, at wala pong kinalaman ng Islam sa pagkaligaw ng tao, maging ito man ay sa punto ng pananampalataya o pagbibigkas, o maging ito man ay tago o kayahayagan. Malinaw. Ang mga tao po na nag-claim na may mabuting bid'ah, tandaan na ang pinag-usapan po natin na hindi teknolohiya, hindi technological innovation, kundi ay religious innovation ang pinag-usapan. Ang mga tao po na nag-claim na may mabuting bid'ah ay wala po silang ebidensya maliban sa binigkas ni Umar bin al-Khattab noong ilarawan niya ang Salatul Tarawih na Tarawih prayer kung tawagin kapag buwan ng Ramadan. Anya? Ang sabi niya, anong gandang bid'ah ito? Ay, ang sabi niya. Yan lang ang basis nila ng mga yan, mahilig sa bid'ah. Nang sabihin ni Umar, anong gandang bid'ah ito? Tinutukoy niya yung Tarawih. Nakita niya kasi na sama-sama ang mga tao sa pagsasagawa ng isang sunnah o isang voluntary lamang na sala o prayer, at nasabi niya, anong gandang bid'ah ito? Ayon sa paliwanag ng ilang ulama, ang ibig sabihin ng bid'ah rito sa sinabi ni Umar ay linguistic lamang o bukas ng bibig lamang at hindi bid'ah in its legal meaning. Anong ibig sabihin? Linawin natin. Ibig ipakahulugan ay hindi naman talaga bid'ah ang sama-samang magsala ng tarawih, dahil mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon ay ginawa niya ito sa loob ng 3 araw. At sa ika-4 na araw ay hindi na ginawang congregational prayer or jamaah, at baka isipin ng mga tao na magiging obligatory prayer na ang tarawih. Dahil dito ay isinasagawa nila ang tarawih individually, kanya-kanya, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganoon din sa kanyang pagyao. At hanggang sa ibinalik ni Umar ang congregational tarawih prayer na dati namang ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala namang lumabas na injunction na bawal ang sama-samang magtarawih, kung kaya ay hindi bid'ah ang tarawih na jamaah, at lalong walang good bid'ah. Maliwanag po ba, mga kapatid na may hilig sa bid'ah? Naway patnubayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang isang ginagawa ng mga taong mahihilig sa bid'ah. Kapag pinuna mo ang mga ginagawa nilang bid'ah, ay manangatwiran din sila at sasabihin nila sa iyo na bakit ang Salatul Tarawih na jamaah hindi ba yan bid'ah? Ano nila? Sabi nila, kapatid, hindi po yan bid'ah dahil ginawa yan mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi po niya ipinagbawal matapos na gawin yun. Wala tayong makitang ebidensya na bawal sama-sama magtarawih. Mayroon pa pong isang bagay. Mayroon pa pong isang bagay na dahil gusto lang nilang mga twiran na hindi masama ang bid'ah, ay tinatawag nila ito na bid'ah. Ang tinutukoy po natin ay ang paglalagay sa ayos sa Quran at ang pagkakabuo nito bilang isang aklat. Ayon po sa kanila ay bid'ah rin daw po ito dahil anila hindi naman daw ina-arrange at hindi nakalagay sa anyo ng isang aklat ang banal na Quran sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayon sa paliwanag po ng mga ulama, ang pagkaka-arrange ng banal na Quran sa anyo ng isang aklat ay hindi bid'ah. Kadahilan na mayroon itong matibay na batayan sa Sharia. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inaatasan niya ang kanyang mga kasamahan na isulat ang bawat aya or verse ng bawat pahayag sa kanya na bahagi ng banal na Quran. At ang mga ayat na ito ay inipon at nabuo at isinaulo ng mga kamusliman. Ngunit noong mga magkandamatay sa digmaan ang mga nakakasaulo ng Quran ay nagpasya ang mga kasamahan na buuin sa anyo ng isang aklat ang banal na Quran upang ito ay mapreserba sa paglipas ng panahon. At wala pong bumuo ng Quran sa anyo ng isang aklat kundi ang mga kasamahan mismo na kinalulugdan ng Allah, mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ay huwag mong tatawagin bid'ah ang pagkakaayos at pagkakabuo ng banal na Quran sa anyo ng isang aklat. Hindi po yan isang gawain walang batayan sa Sharia. O mga kapatid, hindi po ito bid'ah sa relihiyon. At ganoon din po naman ang mga hadith na nakakompile sa ngayon at binuo sa mga volumes muna Bukhari, Muslim, Tirmidhi at iba pa. May batayan din po ito sa Sharia dahil inaatasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang mga kasamahan niya na isulat ang mga hadith. Alam po ninyo mga kapatid, sa pangkalahatan po ay hindi naman ini-encourage sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isulat ang mga hadith noon. Maliban sa manilang-ilan lang na pinabubili ng sumulat nito. Anong dahilan? Dahil kung isusulat ng bawat isa ang hadith, ay baka malito ang tao. At di na nila makikilala pa alin ang verse ng Quran at alin ang statement ng hadith. Kaya, ipinasulat lang ang mga hadith sa mangilan-ilan lamang na pinili ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay may batayan pa rin sa Sharia ang pagsulat ng hadith at hindi ito bid'ah. Nang lumauna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tiyak na ng mga kasamahan na walang verse ng Quran na ipapahayag pa ay isinulat na nila ang hadith at binuo ng mga pious scholars into volumes upang mapreserba at lalong maring kapaki-pakinabang sa paglilipas ng panahon. Naway gantimpalaan sila ng Allah. Sila ng mga nagpakahirap-hirap para lamang maipreserba ang Quran at hadith para sa ikadadalisay ng ating pagkilala, sa ating pagsunod, at sa ating pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa dalisay na paraan sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po mga kapatid, bilang panghuling bahagi ng ating tinatalakay ay dumako po naman tayo sa tanong, bakit kaya laganap ang mga gawaing bid'ah? Ha? Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, habang tumatagal ang panahon, ay lalong dumarami ang bid'ah. Mula sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay humigit na 1,400 taon na ang nakalilipas. At habang nadaragdagan ang mga taon, at habang ang dumaraang panahon ay lumalayo sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay lalo pang di mo na halos makikilala pa ang tunay na anyo ng Islam na patuloy na binabawasan at dinaragdagan ng mga tagatangkilik ng bid'ah. Ito po ang mga pangunahing dahilan kung bakit lumalaganap ang bid'ah. Number 1 reason. Una, ang mga kamangmangan
o mga kaignorantihan mismo ng mga kamusliman sa mga hukom ng Islam. Ito po ay sa dahilan na habang ang panahon ng kamusliman ay papalayo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nininipis po ang kaalaman sa Islam. At lumalaganap ang mga kawalan ng kaalaman sa Islam. Kung kaya, kahit nawala sa katuroang Islam, ay isinatak katuparan. Ito po ay binigyan ng diin mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Yaong mga mabubuhay sa inyo ng matagal ay makakasaksi sa malaking kaibahan. Tinutukoy po mga bid'ah. Source natin Abu Dawud at iba pa. Kung kaya ang kailangan talaga natin, mga kapatid sa pananampalataya, ay magsumikap palagi na manatili sa tama at matuwid na kaalaman. Tama at matuwid na kaalaman sa Islam. Huwag yung bara-bara na kaalaman. Saan mo na napulot, sige. Kahit saan mo na nakuha, sige. Kaalaman na dapat ay nakabatay sa banal na Quran at ng sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaalaman na mula sa mga pious scholars. Dito po talaga kailangan ng ating pagsusumikap na malagyan o mapasukan ng tamang kaalaman sa Islam ang ating mga kamalayang kamusliman. Number 2, dahilan. Pangalawang dahilan ng paglaganap ng bid'ah ay ang pagsunod. Opo, pagsunod ng Muslim sa kanyang sariling mga gusto. Yan po. Sariling mga gusto. Pagsunod sa sariling gusto. Para na rin po sa ating kaalaman, mga kapatid, ang sino ng Muslim na tumalikod sa utos ng banal na Quran at ng Sunnah ay wala pong sinusunod o pinahahalagahan sa buhay, kundi ang mga masasamang gusto. Ayon po sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ibig sabihin, hubigit ko mula sa ating wika na naiintindihan. Ngunit kung hindi sila tutugon sa iyo, ay alam mo na sinusunod lamang nila ang kanilang mga masasamang gusto. At sino ang mas higit na nagkakamali kaysa sa kanya na sinusunod ang kanilang mga masasamang gusto nang walang anumang patnubay mula sa Allah. Chapter 28, verse 50, mula po sa Quran al-Karim. 28 at 50. Sa dahilan po na minsan ang pinaiiral ng tao ay ang sariling gusto. Kahit na masama pa ay siyang sinusunod tungo sa pagsasagawa ng mga dagdag bawas sa Islam na kung tawagin ay bid'ah. Number 2 na dahilan. Number 3 na pala. Ang pangatlong dahilan ng paglaganap ng bid'ah ay ang bulag at panatikong pagsunod sa mga walang batayang opinyon at panatikong pagsunod sa mga ninuno. Yan. Yun po bang klase ng tao o Muslim na kapag sinabihan mo halimbawa na brother, mali po yung ginagawa mo, bid'ah po yan, ay isasagot niya sa iyo ang, ito ang natutunan ko sa mga ninuno namin, kaya dito na ako habang buhay. Nakita mo?
ulo, ano? Itinuturo mo sa kanyang tama, pero ang gusto niya, sundin, ano ang natutunan niya sa kanyang mga ninuno? Hindi siya nanganaliksik. Ano ang kanyang kaliligtas? Sila po ang mga taong nangagkandaligaw dahil sa panatiko at bulag na pagsunod sa mga ninuno nilang wala ring batayan ang mga katuruan kundi gulit-gulit. Invento. Ang ganito pong klaseng mga tao ay nabanggit po sa banal na Quran mismo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. At kapag sinabi sa kanila, sundin ninyo ang kung anong ipinadala ng Allah, sasabihin nila, hindi! Sinusunod namin kung ano ay pinag-isna namin sinusunod ng aming mga ama. Chapter 2, verse 170, ados 170, mula po sa Quran al-Karim. Nakita mo? Ha? Nakita mo ang titigas ng ulo? Ano po? Ito ang kalimitang sagot ng mga panatiko sa ating panahon. Kapag inanyayahan mo sila na sumunod sa Quran, kapag inanyayahan mo sila na sumunod sa Sunnah, ay ikakatwiran nila sa iyo ang turo ng kanilang mga ninuno o sino mang mga elders o ng anumang grupo na kanilang kinaaaniban. Ha? May liligtas ka ba ng grupo mo? May liligtas ka ba ng ninuno mo? Ang makakapagligtas sa iyo ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na sumusunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi bata sunnah, kundi may batayan na sunnah. Ini-invento ng kung sino man. Sasabihin ito yung sunnah. Sariling interpretasyon, sariling isip, sariling invento. Hindi po nila hangad na hanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng Quran at ng Sunnah batay sa paliwanag ng mga religious scholars, kundi ay sa mga ninuno nilang mga panatiko rin at mga bulag na tagasunod rin sa katuruang mali-mali at mga walang batayan na papunta sa pagkalikaw. Isa lamang po ang paraan upang maiiwas natin ang ating mga sarili sa mga panganib ng bid'ah. Sundin po natin ang tamang landas ng Islam. At huwag pong sumunod sa anumang daan. Ang sabi pa ng Quran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ibig sabihin, humigit kumulang. At yan ang aking landas na matuwid. Kaya sundin niyo iyan at huwag kayong sumunod sa ibang mga daan, kundi ay ilalayo kayo ng mga ito sa kanyang landas. Chapter 6, verse 153 mula po sa Quran al-Karim. Walang duda mga kapatid, tanging ang matibay natin panghahawak sa Quran at Sunnah ang ligtas nating pananggap upang makaiwas tayo sa mga panganib ng bid'ah. At natapos na naman po isang oras natin pinagsamahan sa gawaing kabutihan. Naway nakakulitan na naman po natin ng magaganda at mahalagang aral ang natatanging programa ito na wala pong iba kundi ang Islam ang solusyon. Ang programa po ito at ang bawat episode nito ay buong ingat na laging inihanda para po padagdagan palalo ang kaalaman ng mga kamusliman tungo sa ikauunlad po ng iman o pananampalataya. Kaya huwag po nagagalit. Sino mang naaagingan, dapat po magpasalamat ka kapatid. Mayroong nagmamalasakit sa iyo na ituro sa iyo ang kaligtasan mo. Huwag mo pinaira ng personal mong feeling. Itakwin mo na yung personal feeling mo. Dahil yan po iblis. Tanggapin mo ang katotohanan. Ugaliin po natin ang regular na mag-aral at matuto kahit ba sa radyo lamang, lalo na po sa mga maedad na mga nag-alangan pumasok sa madrasa dahil matanda na, ito po ang sagot.
Mag-aral po tayo ng Islam sa Himpatawid, Islamic Studies on the Air. Didalaman po sa isang natatanging programang Islam ang Solution. Naririnig po dito ang programang ito tuwing araw ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Saling Dumpa. Para po sa inyong mga katanungan, komento o suhestyon, 0919-6943-095. Ulitin natin, 0919-6943-095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.